Isa pong magandang umaga, magandang buhay, magandang araw po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na nakikipag-ugnayan po sa inyo, bumabati sa inyo mula po dito sa natatanging parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, ang parokya po ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod ng Pasay. Tayo po ngayon sa awa ng Diyos ay pumapasok sa ika-13, 13th week of Ordinary Time. Ibig po sabihin ay tayo po ay umuusad uli ng isang linggo sa pagbibilang natin sa 34 weeks ng Ordinary Time. Ngayon po ang unang araw ng 13th week of Ordinary Time. Kaya ngayon po ang 13th Sunday, the first day of the week of Ordinary Time. 13th Sunday of Ordinary Time. Sa atin pong pagbabasa ng Ebanghelyo, patuloy po tayong nagninilay, nag-aaral sa Ebanghelyo ni San Mateo na siyang primary source ng Sunday Gospels para po sa liturgical year ngayon. Medyo nakakabigla po yung mga maririnig natin na salita ng Panginoong Hesus. Kasi alam nyo po, kapag susundan natin yung thread, di ba? Yung thread ng pangaral ng Biblia, mapapansin po natin na ang pamilya, buhay mag-anak, ay lubhang napakahalaga sa plano, sa ehemplo, at gayon din po sa pangangaral ng atin pong pananampalataya, no? So, alam ng Diyos na hindi pwedeng mag-isa ang tao, kaya nga sabi nilalang niya ang Eva na maging kasama ni Adan. Maliban po dyan, nang magbigay po ng 10 kautusan ng Diyos. Sabi nga nila, ang unang kautusan na binigay ng Diyos matapos ang kautusan tungkol sa kanyang sarili at ang ugnayan ng Diyos sa atin ay yung tinatawag po natin na honoring of the father and the mother. At sabi nga po doon sa Ten Commandments sa Exodus 19:20, chapter 19, chapter 20, ito yung commandment na meron pong kasama na pangako ng mahabang buhay kung ikaw ay talagang mapagmahal sa iyong mga magulang. And then, sa ehemplo naman po ng pananampalataya, di po ba, mismong ang Panginoong Hesus isinilang sa loob ng isang pamilya, pamilya ni Jose at ni Maria. At sabi nga doon, kahit na maraming beses hindi lubusang naunawaan ni Maria at ni Jose ang plano ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay napasakop, napasailalim. He was obedient unto them. Yan po ang sinabi ni San Lucas. Okay? And then, kung titignan po natin sa mga himala ng Panginoon, sino ba ang unang naging beneficiary ng kanyang himala? Hindi ba yung wedding feast of Cana, mag-asawa? Hindi ba yung biyanan ni Pedro na babae? So makikita po natin how the Lord in example, how the Lord in teaching underlined the importance of family. At ang simbahan ngayon, yan din po sinasabi natin, ang pamilya, ang maliit na simbahan. Sabi nga po ni Pope John Paul II, the family is the domestic church. So, paano natin uunawain itong mga words ni Lord ngayon sa atin pong Gospel of the 13th Sunday of Ordinary Time? Nasabi ng Panginoon, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Again, alalahanin po natin
na ang Panginoong Hesus ay nangungusap bilang isang Hudyo. Naalala po niyo yung lesson natin about Semitism, no? Nasabi ng Panginoon, kapag yung kamay mo ay magiging balakid sa iyo sa pag-akyat sa langit, kapag ang mata mo magiging dahilan sa iyo upang pumunta ka sa impyerno, sa Gehenna, cut it off, pluck it out. So, ang ibig po sabihin nun ay hindi literal. Kung hindi, gusto lang bigyang diin ng Panginoon ang greatest value of heaven over earth, eternal life over temporal life. Ganon din po dito sa atin pong narinig na ebanghelyo sa araw pong ito. Hindi po ibig sabihin ng Panginoon, baliwalain mo na ang iyong pamilya. Basta't ikaw ay sumunod sa akin, baliwalain mo na ang iyong pamilya. Unang-una po, dapat tignan natin ano ba ang konteksto ng pangangaral ng Panginoong Hesus sa Gospel ngayon. Ito po ay Matthew chapter 10. At ano ba ang simula ng Matthew chapter 10? Sa Matthew chapter 10, mula sa napakaraming mga tagasunod ng Panginoon, ang tawag ng Gospel, the crowds, ang madla, no? Ang madlang bayan, ang masa. Mula po sa dami ng mga sumusunod kay Lord, sa chapter 10, pumili siya ng 12 na kanya pong isusugo bilang misyonero sa iba't ibang lugar. So ito pong chapter 10, kung saan po nanggagaling ang ating pong pagbasa, has to be taken from the point of view of mission work. Mission work. Samantalang yun pong Sermon on the Mount ay mga salita ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya, sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Itong chapter 10 po, ito ay naka-zero in, nakapokus sa buhay ng isang sugo, isang misyonero. Kung ikaw ay nasa misyon, dapat malinaw kung ano ang prioridad mo. Yun ang punto ng Panginoon. Kung magmi-mission ka para kay Lord, dapat malinaw sa iyo, ang misyon ay sakripisyo. Ang misyon ay choice. Pumipili ka. Ito ang iyong way of life. At therefore, bilang pagpili, bilang way of life, may mga isasakripisyo ka. At totoo po yung sinasabi ng Panginoon. Oo, na sa mission, kung minsan ang isasakripisyo mo, ang ika-cut off mo, ay hindi yung mga bagay na pangit, kung hindi yung mga bagay na napakaganda, mga values sa buhay. Pero because of your mission, they now take a second step. They now take a second rank because your choice is mission. So yun po dapat doon natin maunawaan. Ito pong ating pong gospel for today. Halimbawa po yung mga frontliners natin, yung mga sundalo natin, di ba? So, at sino pa mang nasa public service. Hindi mo pwedeng sabihin, binabaliwala nila ang pamilya nila. Mahal nila ang kanilang pamilya. Subalit sa ngalan ng misyon na kanilang niyakap bilang kanilang tawag sa buhay, handa nilang ipaintindi sa kanilang mga pamilya na dahil sa misyon, maraming beses, they will have to make the sacrifice. A choice that would sacrifice even family. So doon po natin dapat makita itong atin pong gospel for today. Pero ang maganda naman pong pangako ng Panginoon, pag ikaw ay nagmimisyong Kanya, ako na magre-reward. If you give water to the prophet because he's a prophet, you will get the prophet's reward. So, ang Panginoon na ang bahala. Nakalimutan ko po kung sino yung nais at gustong-gusto palaging sabihin sa kanyang prayer, Lord, I will take care of your affairs provided you take care
of my own affairs in the family. Oh? Maraming beses yan din po ang aking sinasabi, Panginoon, bahala ka na sa nanay ko, sa tatay ko, no? Ito yung mission ko, uunahin ko to, I will take care of your affairs, but please take care of my own personal affairs. Mga kapatid, sa araw na ito, ipanalangin po natin yung mga taong nagmimisyon, no? Pari, madre na nasa ibang lugar, malayo sa kanilang pamilya, mga frontliners po natin, mga sundalo. Lahat po ng yumayakap sa pagtawag ng misyon na nawa ingatan sila ng Panginoon na kanilang tinutugon, ang Panginoon na kanilang sinusundan. At nais ko pong ibahagi po natin itong ating pagkagising sa umagang ito sa 10 kaibigan. Sana maging mission po natin yan ngayong araw na ito. I-share po natin sa 10 kaibigan itong pagkagising sa umaga at paki-subscribe po ng ating YouTube channel na Domi Guzman. Pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos. Alleluia! Alleluia!